Sa hating gabi isa. Kaninong mukha ang nakita ni Daniel ngayong umaga? Para sa akin lang. Kawawang Brahadjara, bumaba siya ng truck at sinabi sa naglilinis na ipinapahinga lang niya ang manibela alas 8 ng umaga pagkatapos ng tanghalian. Bagong lungsod, walang kakilala walang pera sa kamay kung titingnan mo ang malalaking hotel sa pangkalahatan, malamang na hindi ka magkakaroon ng sapat na pera sa iyong bulsa. Ang militar na hotel na lumitaw sa aming mga mata ay sapat na para sa aming antas. Nagdala ako ng chicken biryani para sa akin at sa pugad. Sinabi ni Ranga, Ana, kinailangan kong maupo sa bukas ng 1 oras para hayaang uminit ang likod ko. Tama na ang chicken dinner. Ayokong mag-drive ka bukas. Aso, tumahimik ka at kumain. Kung hindi ko kakausapin ang kapatid ko habang kumakain, makakain na ba ako? Sigaw ko kay Rangka at natapos na akong kumain at nagmaneho ulit. Alas 12 na ng mga oras na iyon. Natutulog, nakapikit si Devi. Iginiit na hindi ko siya tutulungan sa pagmamaneho, pinaikit ni Ranga ang kanyang mga mata habang ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang mukha. Ranga, wala akong hawak na, ay parada ang sasakyan dito at matulog, sabi ko. Maya-maya ay tinakpan ako ni Ranga at natulog ako sa kanya ilang sandali pa ay sumakit na ang tiyan ko. Masama ba o hindi ang pagkain ng hotel na militar? Nagising si Ranga at tumalon palabas ng truck at sinabing, kurukurukurukurukurukurukur malakas ang ingay ng tiyan ko. Ilalabas ko na ang laman ng tiyan ko at makikita ko si Bertini. Sobrang dilim ng gabi nakakatakot ang mga puno sa paligid. Natatakot akong mag-isa, Bertini ang pangalan ko. Hoy, lumayo ka. Ihahatid na kita kapag tapos na ako, sabi ko sabay kuha ng bote ng tubig sa sasakyan. Malayo na ang narating ko sa kinaroroonan ng truck. Nang matapos ko ang aking trabaho, nakita ko ang isang magandang lugar. Dapat may park kung saan. May mga bench na nakalagay dito at doon para maupo ang mga tao. Huli na para lapitan muli ang truck. Nakahiga ako sa bench sa pag-aakalang ayos lang ako kung wala ang mga paa ko. Nakahiga ang pugad ng uwak sa bato sa tabi ko. May nagbabala sa akin habang mahimbing akong natutulog. Pagtingin ko lumapit sa mukha ko ang isang babaeng may itim na buhok at puting sari. Dahil matigas ang dibdib o ano. Kaya nakita ko ang disfigured figure at nabuhay ng hindi namamatay. Ikaw na biglang umiyak sa tabi ko biglang namula ang mata niya sa galit at sinimulang hilahin ang damit ko at sinabing, hindi kita papakawalan. Pagtingin sa paligid, walang bakas ng malakas na pagsigaw, walang tunog bago nag-isip kung ano ang gagawin. Tumalikod ako at nahulog sa bench. Kaya abat bumangon, isang malakas na unos bago pa ito gumanda, napasok ang alikabok sa aking mga mata at wala akong makita. Sa maikling panahon kapag nanliit ang mga mata ang lahat ng mga saplot ay tinanggal mula sa libingan. Sa hating gabi 2. Magpapatuloy ito sa susunod na linggo.